Hello and welcome uli sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng orange chiffon cake. And here are the following ingredients. Cake flour, orange zest. So, ito yung pinagkuhanan ko ng orange zest. Make sure na hindi nyo masyadong i-grate yung white bit kasi mapait na yon. So, vanilla, cream of tartar, salt, baking powder, sugar, 2 sets of ng sugar. Ang ginamit kong sugar dito ay yung castor sugar. Freshly squeezed orange juice. Vegetable oil. Egg whites. Kailangan yung egg whites natin nasa room temperature. Kaya kung makapapansin nyo, binabad ko to sa mainit na tubig kasi malamig ngayon dito. And also, yung ating egg yolks, ganun din. Binabad ko rin sa mainit na tubig. So, gagamit tayo ng 9-inch tube pan. So, yung 2-piece yun, yung natatanggal ang ilalim. So, at this point, mag-preheat na rin tayo ng oven sa 170 degrees Celsius or 340 degrees Fahrenheit. So, yung ating cake flour, na-sieve ko na yan. So, isama na natin yung rest of dried ingredients. Yung salt, yung baking powder, yung first half ng ating sugar, and then sieve natin. So, using a paddle attachment, haluin lang natin yung ating dried ingredients. Para lang mag-mix together. Maybe for a minute or two. So, once well blended, maglagay lang tayo ng hole sa gitna. Yan. And then, isasama na natin yung ating liquid ingredients. Yung ating egg yolks, yung ating orange juice, vanilla, yung orange zest, at yung ating vegetable oil. And then we'll mix it hanggang maging smooth yung ating butter. On medium heat lang. So make sure i-scrape nyo rin yung bottom para wala talaga tayong lumps. Continue to mix this hanggang maging smooth na siya. Ayan, smooth and lump-free na siya. So, we'll set this aside. Mag-proceed tayo sa next step. Ang next step, yung ating namang egg whites using whisk attachment. I-whisk natin to on a medium heat, medium speed. Kanina sinabi ko yung ating egg whites kailangan nasa room temperature lang kasi mas maalsa at mas maganda ang pagka-foam, magiging fluffy yung ating egg whites kung nasa room temperature lang to. So, pag ganitong bubbly na yung ating egg whites, sama na natin yung ating cream of tartar. And then, mix natin to on high speed. Then, pag ganitong mapula na yung ating egg whites, isasama na natin dahan-dahan yung ating yung other portion ng sugar. Ang ginamit kong sugar dito, yung castor sugar, yung pino. Then, we'll continue to beat this hanggang maka-reach na tayo ng fifth stage. Pagka ganitong glossy na yung ating egg whites, so check natin. So, ayan. Kitang-kita nyo tayong tayo. So, nahit na natin yung peak stage. Pwede na ito. So, itong ating butter, ilulusan up lang natin to using a wire whisk. Kuha tayo ng ating egg whites. Siguro mga 2 scoop ng egg whites. Ayan. Then, ilusan up lang natin siya. You could really smell yung orange juice.
hanggang ilalim. Ano natin? Dagdagan pa natin ng konti. Mas maganda kang gumamit ng balloon whisk sa pag-fold. Okay. Kapag ganitong loosen up na yung ating butter, sama na natin dun sa ating the rest ng egg whites. Lang na spatula. Okay, and then ifo-fold in natin to. So, pabilog lang. Ganon. Loosen up. Make sure na don't overmix this. Kasi babaksak yung ating chiffon cake. As I said sa other cakes tutorial natin, ang technique nito yung pagpo-fold. Lalo na itong chiffon cake, very delicate to. Dapat hindi mo overmix. At hindi rin naman ma-undermix. Pag even na yung kulay, pag wala na yung white streak, then pwede na ito. Ito konti pa. Make sure na meron din hanggang ilalim. Okay. Gamitan ko na rin siya ng spatula para makuha ko yung ilalim. Even na yung kulay. So, pwede na ito. Sasali na natin to sa ating prepared pan. So, ito na ating pan. So, hindi natin i-grease to. Okay. Alright. So, medyo haluin ko lang yung kilid para lang malusan up ng konti. And make sure punasan nyo yung sa sides para hindi naman masunog. Then, taktakin nyo natin na medyo mabawasan yung air. Alright, this is ready for baking. I-bake natin to for 50 to 60 minutes sa ating preheated oven. So, after an hour, so check na natin to. Using a stick, sukin na natin. When it comes out clean, ready na ito. So, ito, we'll cool this down completely. So, pataob siya. Make sure na pataob. So, ginamitan ko lang ng spatula, wooden spatula, nang nakalagay sa baso. So, ang purpose nito, para mabawasan, ma-deflate yung ating cake. Kailangan completely cool down bago natin tanggalin. So, ayan. Completely cool down na yung ating chiffon cake. So, kuha lang tayo ng knife. I-loosen up lang natin sa gilid. Kailangan talaga completely cool down to para hindi babaksak yung inyong chiffon cake. So, yung middle din. So, don't worry, medyo sunog itong ating ibabaw. Pwede naman nating tapyasin yan mamaya. So, i-push nyo lang yung nasa ilalim. Para umangat. Okay, medyo matigit lang siya. Ayan.
Itong side, anuhan din natin ng knife. Loosen up din natin. So, tanggalin ko lang muna itong nasa ibabaw. So, ayan, balik. Parang ni-level up ko lang din siya. So, kuha na tayo ng ating cake stand. Then, itaog lang natin. Tara! Ayan na. So, ayan na. Slice natin, ha? Tingnan natin kung gaano kalambot yung chiffon cake. So, pwede nyo na itong iserve ng ganito. Or kung gusto nyo, isprinklean nyo ng powdered sugar. Yan. Talagang napaka-soft. See? Napakalambot. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!